May 2023 to April 2024, the DOC conducted 92 relief operations which served 205,692 families all over the country. During these operations, 39,138 relief bags amounting to more than 37 million and 15,000 food bags amounting to more than 6 million were also provided. Isa sa mga nagawa ng OVP-DOC ang pagtulong sa mga biktima ng baha sa Lucena City noong Mayo. Ang ating team ay naghatid din ng tulong sa mga biktima ng baha sa Davao Region na umabot sa lampas 26,000 na pamilya sa pagsisimula ng 2024. Ang ating kalusugan food trucks naman ay naghatid ng pagkain sa mga relief responders na nandoon sa komunidad na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ako mismo ay sumaksi sa isang trauma session na ginawa para sa mga batang nakaligtas ng landslide sa probinsya. Nananawagan din tayo sa mga LGU na maging proactive sa pagresponde sa banta ng landslide, baha at iba pang kalamidad. Kabilang na dito ang paglilipat ng mga kababayan mula sa mga disaster risk areas sa mga ligtas na lugar. Maraming salamat sa mga satellite offices na nasa front lines para masiguro na maayos ang paghahatid natin ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad. Samantala, ang ating RISE program ay nakapagbigay naman ng 22,311 food bags sa mga kababayan natin na nahaharap sa krisis at higit na nangangailangan ng madaling tulong. Bilang isang ina, mahalaga sa akin na mahubog natin ang kamalayan at kaalaman ng mga bata para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Nagsisimula ang lahat sa pagtuturo sa kanila kung paano mangarap at pagbibigay sa kanila ng gabay para maisakatuparan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa OVP, tinitiyak natin na kabilang sa mga programa ang para sa mga kabataan. To encourage Filipino learners to value education and environmental stewardship, OVP has distributed more than 186,000 bags containing school supplies and dental kits through the Pagbabago, A Million Learners and Trees campaign. We aim to distribute 1 million bags and plant 1 million trees by 2028. Through the program, we planted more than 266,000 trees from Luzon, Visayas, and Mindanao. Dako ang paghinaot sa tabang sa mga partners ug sa panguna sa mga satellite offices nga makabuot nato ang atong mga targets. Naniniwala ako at base na rin sa mga sigla at tiyaga ng ating mga satellite office staff at partners mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang DNR, DepEd, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, NGOs, community groups, church organizations, at mga advocates, magagawa natin ito. Umabot na nga tayo sa iba't ibang liblib na lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao para sa ating programa. Narating natin ang mga conflict areas ng UPI sa Maguindanao sa pamamagitan ng ating satellite office sa BARM. Dahil dinadaanan ng maraming giyera, hirap sa pag-aaral ang ating mga kabataan sa lugar. At alam natin na nagiging mas vulnerable ang mga kabataan sa mga conflict areas kung hindi natin sila nabibigyan ng atensyon at tulong. Narating din natin ang mga bundok ng Bukidnon sa pamamagitan ng OVP Southern Mindanao Satellite Office. Narating din natin ang liblib na lungsod ng Palanan sa pamamagitan ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Isolated area ang Palanan mula sa ibang bahagi ng Sierra Madre. Mararating lamang ito sa pamamagitan ng eroplano, bangka o ilang araw na paglalakbay sa gubat. Ngunit wala namang mas mahalaga para sa isang tapat na lingkod bayan, kundi ang tunay na makapaglingkod at maiparating sa ating mga kababayan ang ating serbisyo.
Salamat sa mga tumulong sa OVP para marating ng OVP Cagayan Valley Satellite Office ang ating mga kababayan sa Palanan. Meanwhile, the OVP Pansarap Bonds have augmented the nutritional requirements of over 14,000 malnourished and severely malnourished students by providing more than 1.1 million fortified bonds in the past year. Napatunayan ng iba't ibang mga pag-aaral na ang nutrisyon ay may malaking papel sa paghubog ng ating mga kabataan. Hindi lamang ito mahalaga sa kanilang pisikal na mga aktibidad, kundi pati na rin sa kanilang talino. Ang unang hangarin natin ay makita ang pagbabago sa timbang ng mga kabataang underweight at ito ay epektibo sa unang pagpapatupad natin ng programa sa Davao at Nuro sa UPI, Maguindanao. Kaya naman, dinala natin ang programa sa Estancia Central Elementary School sa Iloilo. Maraming mga learners sa paaralang ito ang mga undernourished. Sa loob ng 120 days, inaasahan natin ang magandang resulta sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kabataan ng nutritional bonds na may 10 flavors na pinatibay ng mga nutrients tulad ng vitamin A, carbohydrates, protein, calcium, at iron. Kasabay ng programang ito ang masusing pagsubaybay ng mga nutritionists sa pag-unlad ng kalusugan ng mga bata. Our You Can Be VP program or You Can Be Vice President program also continued, and our participants joined me during my official trips abroad. The program already has 5 student participants. We envision that through this program, we will be able to foster leadership among the youth and instill in them the skills they need to develop to become effective leaders. One of the program participants was Elise. She embodies someone who knows what she wants, but also knows that she must work hard to get it. One day, we received a letter from Elise in which she expressed her desire to participate in the program after learning about it from several social media posts. It was for me a demonstration of her character as a young Filipino with a dream and the determination to make this dream come true. Hindi po tayo laging nakakatanggap ng sulat katulad ng sulat na ipinadala sa atin ni Elise. Nakita natin sa kanya ang mga ilang bagay na nais nating pamarisan ng ibang mga kabataang Pilipino. We selected Elise as a You Can Be Vice President participant as she joined me in Kuala Lumpur, Malaysia in February. After the program, we learned from Elise that she won as the Student Council President of Santa Cruz Integrated High School in Lubao, Pampanga. She embodies hard work, optimism, and determination, and her self-confidence will tremendously help her fulfill her dreams. At this point, allow me to honor the 4 other student leaders who have joined me on my official trips abroad since we started the program in 2022. Trix is a grade 9 student from Dinalupihan, Bataan. Naomi is a grade 8 student from Bacolod, Negros Occidental. Kester is a grade 4 student from Danao, Cebu. And Shara May is a grade 8 student from Northern Samar. They have stories that could inspire young Filipinos to value education, pursue their dreams, and become agents of change as leaders. And they have stories that could become our anchor of hope that one day the Philippines will be led by Filipinos named Elise, Trix, Naomi, Kester, and Ciara. Since May 2023 to April 2024, I had 56 diplomatic engagements. These activities with various countries have contributed towards deepening and broadening the bilateral relations with our partner countries. In my capacity as Secretary for Education and President of the Southeastern Asian Ministers of Education Organization,
or CIMEO Council, I visited Brunei Darussalam, Singapore, Republic of Korea, Malaysia, and the Kingdom of Cambodia. Let me emphasize, however, hindi kasali sa ASEAN ang Korea, but I was there because I was invited by the government of Korea. Let me emphasize, however, that these engagements were all carried out under the authority as the Vice President. During courtesy calls and meetings, I was able to meet 41 ambassadors, my counterparts as Secretary for Education and Vice President, and other foreign dignitaries. Since assumption into office, we have been moving around the country, meeting with different communities, consulting with organizations, and talking to LGU officials. From May 2023 to April 2024, we participated in 342 meetings and events all around the country. These visits keep us in touch with the realities on the ground, and they remind us of the work that should be done. Mga kababayan, ladies and gentlemen, while we celebrate our success, we are not really here to congratulate each other, tap each other's back, or make ourselves feel better for what we have achieved. I take this as a reminder